Our devotion for today, the good things in life. Our scripture reading, Psalms 34, verse 1 to 10, and our key verse, Matthew chapter 5, verse 6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Lahat ng tao ay gustong makaranas ng mabuting bagay sa buhay na ito, pero ang idea ng Diyos sa mabuting bagay, most of the time, ay kakaiba sa maraming tao. Dahil ang ilang tao, para sa kanila ang mabuting bagay ay yung makuha nila yung mga material na bagay na nais nila or magkaroon sila ng kasiyahan sa anuman pong relationship na meron sila. Pero alam ng Diyos na ang tunay na contentment or satisfaction ay matatagpuan sa ibang bagay because sa paningin ng Diyos, listen to this, sa paningin ng Diyos, kahit yung mga pagsubok, heartache, or sufferings, or pain, or problems na yung nararanasan, meron pong mabuting bagay dyan para sa iyong buhay. So, ang best thing ho sa buhay na ito, o ang mga mabuting bagay sa ating buhay, ay sometimes kahit ho yung mga circumstances or problems na ating nararanasan. Lalo na kung yung mga nararanasan nating pain and troubles ay kaayon or angkop sa plano at layunin ng Diyos sa ating buhay. So maaring yes, bigyan kanya ng kayamanan or yes, bigyan kanya ng katanyagan. Pero pwede rin hong payagan ng Diyos na ikaw ay makaranas ng mga sufferings or tribulations na siyang huhubog sa iyong buhay bilang kanyang lingkod na siyang nais ng Diyos sa iyong buhay or matagal niya na pong plano sa iyong buhay. Sabi po sa Psalm 34 verse 10, "Those who seek the Lord shall not lack any good thing." Sila daw ho na naghahanap sa Panginoon ay hindi magkukulang man ng anumang mabuting bagay. So the question is, paano natin hahanapin ang Panginoon given na ang Holy Spirit ay kasama natin or nasa sa atin? Pero again, ang sabi po ng Panginoon Jesus sa Matthew chapter 5 verse number 6, "Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled." So the key para tayo ay magkaroon ng real contentment or satisfaction or fulfillment sa ating buhay, ang susi ay hanapin natin ang Panginoon. So the question is, paano natin hahanapin ang Panginoon? Sabi po, magkaroon tayo ng longing and thirsting sa Panginoon. So ang idea, upang tayo ay punuin ng Panginoon, lagi natin siyang dapat hinahanap sa buhay natin or lagi tayong nauuhaw sa Kanya. Lagi tayong may kasabikan sa Diyos. Lagi nating hinahanap yung araw-araw na intimate relationship with God. Maybe you can say na may connection ka naman sa Panginoon, may relasyon ka naman sa Lord, and that is good, that is right. But how about your intimacy with God? How about your closeness with the Lord? That is very important. Sapagkat ang isa sa nakakatuwa sa atin pong Panginoon, the more na siya nakikilala mo, the more na nakikilala mo siya, ay the more na mas pinupuno ka niya, at the same time, the more na mas hinahanap mo siya sa iyong buhay, the more na mas nasasabik ka sa kanyang presensya, sa kanyang biyaya, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagkilos sa iyong buhay. So I hope kapatid, kaibigan, magkaroon ka ng scheduled time na nagpe-pray ka sa Panginoon, nagbabasa ka ng salita niya, pinagbubulayan mo ito. Habang binabasa mo ang salita niya, tinatanong mo sa iyong sarili kung paano mo ito may apply sa iyong sarili or paano mo magagawa yung mga turo na ibinibigay sa iyo ng banal na Espiritu Santo. So that is very important upang ikaw ay magkaroon ng malapit at matamis na relationship sa Panginoon. Because the more na hinahanap mo siya, ay lalo kang pupunuin ng Panginoon na mga mabubuting bagay sa buhay na ito. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. So if you want to experience the good things in life, the very key of this devotion is to have thirsting and longing na tayo ho ay lagi nating hinahanap ang Panginoon in daily, intimate relationship with Him. Let us pray. O Diyos, ang aking puso ay patuloy na naghahanap sa iyo, nananabik sa inyo, O Diyos, at laging nauuhaw sa inyong mga salita. At naniniwala ako pong Panginoon ang inyong presensya, ang inyong pag-ibig, at ang inyong plano at biyaya at purpose sa aking buhay
ang siyang pupuno sa akin, Panginoon. And help me, Lord, na hanapin ko yung aking completeness and satisfaction. Hindi sa mga bagay sa mundong ito, kundi sa inyong presensya lamang. At naniniwala ko, O Diyos, ang aking buhay ay pupunuin niyo po ng inyong presensya at pararanasan niyo po, O Diyos, ng mga mabubuting bagay. Sa iyo ako nagtitiwala, Panginoon, at ikaw ang lagi ko pong kasabikan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.